Ang kwentong ito ay personal na karanasan ni Ronaldo o mas kilala sa kanila bilang si Ronnie. Taong 1997 nangyari ang lahat ng ito noong 29 na taong gulang pa lamang si Ronnie at bagong-bago pa lang silang mag-asawa ni Malu. Hindi ko po babanggitin dito kung ano talaga ang trabaho nilang dalawa noon. Sapat nang sabihing pareho silang nagtatrabaho sa isang opisina sa Maynila at doon din sila nagkakilala bago pa man sila naging mag-asawa. 2 taon silang magkarelasyon bago pa man ikinasal at maaalala pa ni Ronnie kung paano niya hiningi ang pahintulot ng mga magulang ni Malu bago sila pumayag na ikasal ang dalawa. Simple lang ang naging kasal nila at dinaluhan lamang ng mga pamilya at ilang matalik nilang kaibigan. Masaya ang naging buhay mag-asawa nila sa isang paupang bahay sa Manila. Kahit paminsan-minsan ay nahihirapan sa pera. Pero dahil sa tiwala nila sa isa't isa, lahat ng problema ay nalalampasan nila. 1 taon pa lamang silang kasal noon nang malaman nilang buntis na si Malu. Sobrang saya ng dalawa, lalo na si Ronnie na matagal ng pangarap na maging isang ama. Maayos naman ang unang 7 buwan ng pagbubuntis ni Malu. Regular sila nagpapa-check up. Walang problema sa sanggol. Ngunit pagsapit ng 8 buwan, doon nagsimulang magbago ang lahat. Isang araw, habang kumakain sila, biglang nagsabi si Malu na gusto niyang manganak sa probinsya, sa bayan ng kanyang lola, kung saan din siya ipinanganak. Tradisyon na raw sa kanilang angkan iyon na doon manganganak ang mga babae, katulad ng ginawa ng kanyang ina at lola bago siya. Bukod pa roon, hindi rin nila kayang bayaran ang magastos na ospital sa Maynila, kaya't mas practical talaga ang pag-uwi sa probinsya, kung saan may kilalang manghihilot ang pamilya nila. Medyo nag-aalala man si Ronnie dahil malayo ang probinsya nila Malu. Sumang-ayon pa rin siya sa desisyon ng asawa. Sa isip niya, kung iyon ang gustong-gusto ng kanyang misis at ito rin ang nakasanayan ng kanilang angkan, wala siyang dapat ipangamba. Kilalang kilala po ang copy Sir JD sa mga kwentong aswang mula pa noon. Alam na alam iyon ni Ronnie. May kaunti siyang kabang naramdaman nang malaman kung saan sila pupunta. Pero dahil mahal na mahal niya si Malu at gusto niyang masunod ang gusto nito, isinantabi na lang niya sa isip ang mga alalahanin niya. Sa loob-loob niya, iniisip niyang mga kwento-kwento lamang ang mga aswang, gaya ng mga sinasabi tungkol sa iba pang lugar na kilala din sa mga kwentong aswang. Nang makarating sila sa probinsya, masayang-masaya ang pagsalubong sa kanila ng pamilya ni Malu. Naroon ang ina nitong si Nanay Puring at ang lola nitong si Lola Atang, na isang matandang babaeng halos 70 taong gulang na pero malakas pa rin ang katawan. Bahay kubo ang tinitirhan ng pamilya ni Malu. Malaki ito at may kataasan. May hagdanan sa harapan ng bahay at may malawak na bakuran doon na puno ng mga puno ng saging at niyog. Kinabukasan pagkarating nila, dinala na sila ng ina ni Malu kay Manang Pasita, ang kilalang manghihilot ng buong baryo. Mahigit 40 taon na raw itong nagpapaanak ng mga babae sa baryo at sa mga karatig baryo din, at siya rin daw ang nagpaanak noong isinilang si Malu noon. Mabait ang unang naging tingin ni Ronnie kay Manang Pasita. May katandaan na din ito. Hirap na ring magsalita, pero maalaga sa pag-asikaso sa buntis na si Malu. Malusog na malusog ang bata, sabi ni Manang Pasita habang hinihimas ang tiyan ni Malu. Sa loob ng 2 linggo, may ipapanganak niya na ito. Bago sila umuwi mula sa bahay ni Manang Pasita, nakita ni Ronnie ang isang matandang lalaki na nakaupo sa may hagdanan ng katabing bahay nila. Abala ito sa paglilinis ng ilang tuyong dahon at ugat na inilalagay sa isang lumang bayong. Pinakilala ito ni Nanay Puring bilang si Mang Julio, isa ring matandang albularyo sa baryong iyon.
Kaibigan raw siya ng kanyang yumaong ama at kadalas ay tinatawag din ito tuwing may sakit na hindi maunawaan. Hindi ganoong nagtagal ang pag-uusap nila noon. Pero naaalala ni Ronnie kung paano siya tinitigan ni Mang Julio nang may bahid ng pag-aalala sa mukha nito, na para bang may nakikita itong bagay na hindi pa niya alam. "Ingatan mo lagi ang misis mo, iho ha," sabi ni Mang Julio bago sila naghiwalay ng landas noong araw na iyon. Hindi na ito nagpaliwanag pa at noon hindi rin ito pinansin ni Ronnie. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nasanay si Ronnie sa buhay probinsya. Tumutulong si Ronnie sa mga gawaing bahay, habang si Malu naman ay nagpapahinga't inaalagaan ng mga kababaihan sa pamilya. Ngunit hindi maiwasan ni Ronnie na mapansin ang ilang kakaibang bagay sa paligid nila. Halimbawa, may mga bugkos ng bawang na nakasabit sa bawat bintana ng bahay nila Malu. Gayon din ang mga supot ng asin na nakalagay naman sa ilalim ng higaan ni Malu. May nakatali ring buntot pagi sa poste malapit sa hagdanan ng bahay. "Bakit po ganito karami yung mga bawang dito, Lola?" tanong ni Ronnie isang hapon kay Lola Atang, lola ni Malu, habang pareho silang nakaupo sa may bintana. Napatigil sandali ang matanda bago sumagot sa binata, at may bahid ng lungkot sa mga mata nito ng mga oras na iyon. "Pamahiin lang iyan, iyo. Basta may buntis sa bahay, dapat marami kang bawang at maraming asin, lalo na pag malapit ng mga anak ang babae. Iyan ang turo sa amin ng mga ninuno namin dito sa baryo." Hindi na masyadong pinagtuunan pa ng pansin ni Ronnie ang sagot na iyon, dahil naisip niyang ordinaryong paniniwala lamang ito ng mga matatanda sa probinsya, katulad ng maraming ibang pamahiin na naririnig niya sa Maynila. Kinabukasan, habang naglalakad si Ronnie papuntang tindahan para bumili ng gamot, may nakasalubong siyang matandang lalaki na kakilala pala ni Nanay Puring. Nag-usap sila saglit at doon niya nabanggit yung tungkol sa isang pamilya sa katabing sitio na nawalan ng sanggol makalipas lamang ng 3 araw mula ng isilang ito. Ayon sa matanda, walang malinaw na dahilan ng pagkamatay ng bata. Bigla na lang daw itong tumigil sa paghinga at may nakita raw silang maliit na marka sa palibot ng pusod ng sanggol na parang tinusok ng karayom. Hindi na raw nagtanong pa ang pamilyang iyon dahil sa takot na baka lalo pang lumala ang mangyayari kung magsusumbong sila. Nang ibalita ni Ronnie ito kay Lola Atang pagbalik niya sa bahay, tumango lamang ang matanda na para bang hindi ito bago sa kanya. "Marami ng ganyan dito sa amin, iho. Kaya nga hindi na kami masyadong nagtatanong-tanong pa. Basta ang alam lang namin, kailangan naming ingatan ang aming pamilya." Doon lalo pang naramdaman ni Ronnie ang bigat ng sitwasyon nila, at mula noon hindi na siya nakatulog ng mahimbing tuwing gabi. Ngunit habang tumatagal ang mga araw, may napapansin na din si Ronnie sa mga kasama niya sa bahay. Palagi silang nagsasara ng mga bintana kahit maaga pa, at hindi na din pinapayagang lumabas si Malu pagsapit ng dapit hapon, kahit maglakad lang sa bakuran. Isang gabi nun, habang nakahiga si Ronnie at Malu sa kwarto, biglang nagising ang dalaga at nagreklamo na masakit ang tiyan. Nagulat si Ronnie at agad na tumawag ng tulong. Pinuntahan sila ng ina nito at ni Lola Atang, at pagkatapos sinuri nila ang kalagayan ni Malu. Sinabi ng mga ito na baka nagugutom lang ang bata sa loob ng tiyan ni Malu at normal lamang ang pananakit na iyon. Pero hindi na napigilan ni Malu at sinabi nito na may pakiramdam siyang parang may humahaplos daw sa kanyang tiyan, kahit nasa loob naman siya ng kwarto at wala siyang kasama. Nanlamig si Ronnie sa mga narinig, ngunit sinubukan niyang huwag ipahalata ang takot para hindi lalong matakot ang asawa. Buong gabi niya itong binantayan noong gabing iyon,
hanggang sa muling nakatulog si Malu. Kinabukasan, kwento niya ang lahat kay Lola Atang. Napansin niya noon ang biglang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ng matanda. Sabihin niyo na po sa akin, Lola, kung ano man ang alam ninyo. Nag-aalala na po kasi ako para sa asawa ko. Pakiusap ni Ronnie na halos nanginginig na ang boses. Bumuntong hininga muna ang matanda bago magsalita noon. May mga kwento kasi dito sa amin na po. Tungkol sa mga taong may kakaibang kapangyarihan. Mga taong nagiging ibon o nagkakapakpak sa gabi. At nangangain ng sanggol sa loob ng tiyan ng buntis. Gamit ang mahaba nilang dila. Matagal na namin iyang nararanasan dito sa baryo namin. Kaya nga marami kaming pangontra sa bahay namin. Pero hindi ko masasabi kung sino sa mga kakilala natin dito ang gumagawa nito. Ang alam ko lang, dapat tayong mag-ingat lalo na ngayong malapit ng mga anak si Malu. Nanginig naman si Ronnie sa narinig at doon niya lamang naunawaan kung bakit napakaraming bawang at asin sa buong bahay nila. Naisip niyang baka totoo nga ang mga kwento-kwento tungkol sa mga aswang na madalas niyang naririnig noon pa. At ngayon, harap-harapan na niya itong nararanasan. Sa mga sumunod na araw, mas naging alerto si Ronnie. Tuwing dadalaw si Manang Pasita para suriin si Malu, napapansin niyang laging umaalis ito bago pa man tuluyang magtakip silim. Kahit anong pilit na paanyaya ng pamilyang manatili muna ito para sa hapunan, palagi rin itong may dalang tungkod na parang wala namang silbi. Minsan, napansin din ni Ronnie na tila ayaw dumaan ng manghihilot sa harapan ng kanilang bahay kapag may bawang na nakasabit sa mga hagdanan at pinto. Sa halip, iniikutan pa nito yung bakuran. Dumadaan pa ito sa likod ng bahay kung saan walang mga nakalagay na pangontra sa mga aswang. Noong una, akala niya'y wala lang ito. Pero unti-unti niya itong napapansin sa bawat pagbisita ng matanda sa kanila. Isang araw, hindi na napigilan ni Ronnie ang sarili. Tinanong niya mismo si Manang Pasita tungkol sa mga kwento ng aswang sa lugar. Nagbabakasakali siya noong makakuha ng konting ideya sa matanda. Natawa lamang ang matanda noon at sinabing, "Marami talagang kwento dito tungkol sa aswang iyo. Pero wag mo nang pagtuunan pa ng pansin iyon. Basta't marami kang pangontra sa bahay, ligtas ka sa kanila." Ngumiti ito ng napakatamis noon. Ngunit napansin ni Ronnie na tila nagbabalat kayo lamang ito. Isang gabi, mga 1 linggo na lamang bago ang inaasahang petsa ng panganganak ni Malu, biglang nagising si Ronnie sa isang kakaibang tunog noong isang gabi. Parang huni iyon ng isang ibon. Daan-daan siyang bumangon. Hindi ginising si Malu noon na mahimbing na natutulog. Bagkus, iniikot niya ang mga mata sa buong kwarto. Doon niya napansin sa isang maliit na butas malapit sa sahig ng kanilang kwarto. Isang butas iyon noon na dati ginagamit lamang para makapasok ang hangin. May nakita siyang tila isang mahaba at manipis na bagay na dahan-dahang gumagalaw papasok sa butas na iyon. Parang dila ito na animoy may sariling buhay. Patungo ito noon sa direksyon ng tiyan ni Malu. Hindi na nagdalawang isip pa si Ronnie. Dali-dali siyang kumuha ng kutsilyo sa kusina at buong lakas niyang itinaga sa bagay na iyon. Sa maniwala kayo sa hindi, nang gawin iyon ni Ronnie, biglang may sumigaw. Isang sigaw sa sakit na nagmula noon sa labas ng bahay. Paglingon niya doon sa mahabang dila kanina, nakita niya itong umurong pabalik, palabas ng butas. Kasunod noon, umalinghasaw din ng isang mabahong amoy na naiwan sa loob ng kwarto. Amoy iyon ng isang malansang dugo. Nagising sa gulat noon si Malu at gayon din ng buong tao sa bahay at dali-daling pumasok sa kwarto nila.
Ikunento agad ni Ronnie yung nangyari. At kahit takot na takot sila ng mga oras na yon, sinundan ng mga kalalakihan sa bahay ang bakas ng dugo na naiwan ng nilalang na iyon patungo sa labas ng bahay. Gamit ang isang gasera, may nakita silang bakas ng dugong tumulo noon papunta sa direksyon ng bahay ni Manang Pasita. Mga 5 minutong lakad lamang mula sa kanila. Doon na naunawaan ni Lola at ang lahat. Si Aling Pasita pala ang pinaghihinalaan nila. Matagal na akong may hinala sa matandang iyan. Pero hindi ko talaga inakalang siya ang gagawa sa atin ito. Sabi ni Lola Atang habang nakatingin sa bahay ni Manang Pasita. Pumunta sila sa bahay ni Manang Pasita noon. Kasama ang ilang kalalakihan sa baryo. May dala sila noong mga sulo at mga pangontra sa aswang. Nang buksan nila ang pintuan ng matanda, walang tao sa loob, maliban sa isang bagay na hindi malilimutan ni Ronnie hanggang ngayon. Sa sala, nakatayo ang ibabang bahagi ng katawan ni Manang Pasita. Putol na bewang niya ito, na tila naghihintay lamang ng pagkakataon na bumalik ang itaas sa bahagi ng katawan niya. Naaalala ni Ronnie kung paano siya kinapos sa hininga sa mga nasaksihan dahil sa panghihina ng tuhod. Nagulat din ang lahat, pero mabilis namang kumilos ang isa sa mga kasamahang matanda ng baryo. Si Mang Julio mismo, ang matandang albularyo na nakilala niya noong unang araw pa lamang nila sa baryo, na sinundo nila kanina pa. Doon lamang naalala ni Ronnie ang babala nito noon at nauunawaan niyang marahil ay matagal nang alam ni Mang Julio ang katotohanan tungkol sa kaibigan nitong manghihilot. Kaya lang ay walang matibay na ebidensya para akusahan nito noon. Agad na binuhusan ni Mang Julio ng asin at binudburan ng dinurog na bawang nakalantad na bahagi ng katawan ng manananggal. Kapag hindi na nakabalik ang itaas sa bahagi ng katawan ng manananggal bago sumikat ang araw, mamamatay na ito. Hindi na rin niya maibabalik pa ang katawan niya sa dati kapag nalagyan na ng asin ang laman niya. Paliwanag ni Mang Julio sa mga kasama niya habang buong ingat na ginagawa ang ritual. Buong magdamag silang nagbantay sa bahay ni Manang Pasita. May nakabantay din sa labas ng bahay. Gustong-gusto nang umuwi noon ni Nanay Puring dahil natatakot ito sa mangyayari. Pero pinapalakas ng loob ni Lola at ang lahat. Pinaalalahanan niya ang lahat na kailangan nilang manatili roon hanggang sa may resulta na ang ritual ni Mang Julio. Malapit na ring sumikat ang araw noon. Nang may narinig silang malakas na pagaspas ng pakpak sa itaas ng bahay ni Manang Pasita. Ilang sandali lang. Bumagsak sa harapan nila ang itaas na katawan ni Manang Pasita. Sugatan nito at duguan noon dahil sa tinamong saksak ni Ronnie kagabi. Ngunit hindi na ito makabalik pa sa nakatayong ibawang bahagi ng katawan nito dahil may asin at bawang na bumalot dito. Walang nagawa si Manang Pasita kundi sumigaw sa galit nang makita niya ang kalagayan ng kanyang katawan. Nanlaban siya nun. Sinubukan lumipad muli, ngunit lalo lang itong nanghina habang tuluyang lumiliwanag ang umaga. Nang tuluyan ng sumikat ang araw, naalagutan na ito ng hininga. Bigla ay nabulok ang katawan nito habang nasisikatan ng araw. Doon na rin agad kinuha ng mga tao sa baryo ang labi ng matanda at inilibing sa malayong bahagi ng gubat. Sinamahan din ito ng ritual para tiyaking hindi na ito muling makabangon pa. Nalaman din nila kinabukasan na si Manang Pasita pala ang dahilan ng maraming hindi maipaliwanag na pagkamatay ng mga sanggol sa mga nagdaang mga taon. Sila yung mga batang isinilang na patay na o kaya'y namatay pagkaraan lamang ng ilang araw nang hindi malaman ang tunay na dahilan. Sa loob ng mahabang panahon, siya mismo ang pinagkakatiwalaang manghihilot at kumadrona ng buong baryo, kaya't hindi siya pinaghinalaan kaagad. Makalipas ang ilang araw,
Matagumpay namang naipanganak ni Malu ang kanilang unang anak. Isang batang lalaki na malusog. Napakasaya ng buong pamilya ni Malu at hindi maiwasang lumuha ni Ronnie sa saya at ginhawang naramdaman noong araw na iyon. Naisip niya kung hindi siya nagising ng gabing mangyari iyon, malamang ay hindi na sila magkakaroon pa ng anak. At malamang hindi pa rin nila nahuhuli si Manang Pasita. Pinangalanan nila ang kanilang anak sa alaala ng lolo ni Ronnie, bilang tanda ng pasasalamat sa buhay na muling ibinigay sa kanila. Ilan linggo pa silang nanatili sa baryo nila Malu bago tuluyang bumalik sa Maynila kasama ang kanilang anak. Bago sila umalis, buong pusong pinapasalamatan ni Ronnie sina Lola Tang at Mang Julio sa lahat ng tulong na ibinigay nila, lalo na sa buhay ng kanyang asawa at anak. Bago sila umalis pabalik ng Maynila, dumaan pa si Ronnie at Malu sa bahay ng pamilyang nawala ng sanggol noong nakaraang buwan. Dala-dala ang kaunting tulong at pakikiramay. Doon niya nakitang unti-unti nang gumaan ang loob ng mga ito matapos malaman ang katotohanan tungkol kay Manang Pasita. Hanggang ngayon tuwing maaalala ni Ronnie ang gabing iyon, hindi niya maiwasang kilabutan. Lagi niyang ipinapaalala sa mga malapit sa kanya na huwag basta-basta magtitiwala kahit sino pa man ang taong matagal na nilang kilala. Dahil kung minsan ang mga taong pinagkakatiwalaan mo ng matagal, ang siya rin palang dapat mong iwasan. At lagi rin niyang ipinapaalala na kapag nakapunta ka sa Capiz o sa alinmang liblib na probinsya, dapat lagi tayong may pangontra sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Dahil tulad niya ay binaliwala lang niya iyon dahil hindi siya naniniwala sa sabi-sabi. Pero sa huli ay nailigtas siya nito. Hanggang ngayon taon-taon pa rin silang bumabalik sa Capiz tuwing kaarawan ng kanilang anak bilang tanda ng pasasalamat sa mga taong nagligtas sa kanila noong gabing iyon. At bilang paalala na hindi dapat kalimutan kung gaano kalaki ang pagsubok na kanilang nalagpasan.